Sino ba naman ang hindi natutuwa sa isang magandang deal? Lahat naman tayo gustong-gusto yun, di ba? Yung tipong parang nanalo ka sa loto kasi nakuha mo yung best price for something you really want. Kahit na bagong phone yan, cute na outfit, o kahit mga grocery lang, parang automatic na sumasaya tayo kapag may nakikita tayong sale. At yun, mga best, ang tawag diyan ay anchoring. Pero paano nga ba tayo napapa-add to cart ng mga deals na ito? Alamin natin. Sa madaling salita, ang anchoring ay parang pag-set ng standard o basehan sa isip natin. Ito ay isang psychological phenomenon kung saan ang unang impormasyon na ating natatanggap ay nagiging basehan ng ating mga susunod na desisyon. Kapag may nakita tayong price, yun na yung magiging sukatan natin kung mahal ba yung isang bagay o kaya ay afford ba natin. Ang unang presyo na nakikita natin ay nagiging reference point natin. Halimbawa, kunwari naghahanap ka ng bagong dress online. Sa dami ng pagpipilian, minsan mahirap mag-decide kung ano ang bibilhin. May nakita kang isang dress na ang presyo ay 1,500 pesos. Medyo pricey, di ba? Pero dahil ito ang unang presyo na nakita mo, ito na ang nagiging basehan mo. Pero pag scroll mo, may nakita kang ibang dress from the same store, same style, pero ang presyo ay 3,000 pesos. Biglang nag-iba ang perception mo sa unang dress. Biglang parang mura na yung 1,500 pesos na dress, di ba? Yun ang anchoring. Ang 3,000 pesos na dress ang nag-set ng bagong standard sa isip mo. Yung 3,000 pesos na price, yun yung nag-set ng standard sa isip natin. Kaya parang naging good deal na yung kabilang dress. Ang anchoring ay hindi lang applicable sa shopping, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, sa pag-negotiate ng salary, ang unang offer na ibibigay sa'yo ay magiging basehan mo sa pagtanggap o pagtanggi. Sa mga market negotiations, ang unang presyo na binanggit ay nagiging reference point. Kaya mahalaga na maging aware tayo sa anchoring effect dahil maaari itong makaapekto sa ating mga desisyon. Sa susunod na mag-shop ka online o mag-negotiate, tandaan mo ang anchoring at gamitin ito sa iyong advantage. Ang pagiging aware sa anchoring effect ay makakatulong sa atin na maging mas matalino at strategic sa ating mga desisyon. Kaya, sa susunod na makakita ka ng presyo, isipin mo muna kung ito ba ay makatwiran o dahil lang sa anchoring effect. Tayong mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging practical at madiskarte. Pinaghihirapan natin ang pera natin, kaya natural lang na gusto natin itong masulit. Kaya naman mahilig tayo mag-compare ng prices at maghanap ng mga best deals. Nakakatuwa rin kasi sa pakiramdam kapag nakahanap tayo ng bargain. Parang naisahan natin yung sistema, di ba? At aminin na natin, mas masarap gumastos kapag alam mong nakatipid ka. Kahit saan, may anchoring. Sa bawat sulok ng ating pamimili, makikita natin ang konsepto ng anchoring. Sa susunod na mag-o-online shopping ka, pansinin mo kung paano ipinapakita ng mga online stores yung original price ng isang item na madalas ay mas mataas kaysa sa discounted price. Tapos katabi na yung discounted price. Ito ay isang paraan para ipakita sa'yo na malaki ang natitipid mo. O kaya naman kapag nasa department store ka, may mga section sila for sale items na madalas ay may malalaking signs na nagsasabing sale o discounted. Madalas ay malapit sa mga full-priced items ang mga ito para makita mo ang pagkakaiba ng presyo at mas maengganyo kang bumili. Kahit sa mga restaurants, makikita mo rin ito sa mga combo meals or value sets nila. Ang mga ito ay dinisenyo para ipakita na mas makakatipid ka kapag binili mo ang set meal kaysa sa individual items. Kahit sa mga local tiangge, present ang anchoring. Sa mga pamilihan, ang mga tindera ay gumagamit din ng anchoring para sa kanilang mga produkto. Diba kapag sinabi ng tindera yung presyo, tapos magtatawaran ka na, ang unang presyo na binanggit niya ay nagsisilbing anchor. Yung initial price na sinabi niya, yun yung anchor. Mula dun, magne-negotiate ka na pababa, pero ang basyan mo pa rin ay yung unang presyo na sinabi niya. Kaya kahit saan ka magpunta, mula sa online shopping hanggang sa local tiangge, makikita mo ang konsepto ng anchoring na ginagamit para impluwensyahan ang iyong desisyon sa pagbili. Part 5. How to use anchoring for your business. Ngayon, para sa lahat ng mga business owners diyan, alam kong iniisip nyo na kung paano nyo magagamit itong anchoring para tumaas ang sales nyo. Narito ang ilang tips.
Tip number 1. The power of comparison. Huwag kang matakot na magpakita ng iba't ibang price points para sa mga similar products. Ang pag-compare ng prices ay isang powerful tool na makakatulong sa mga customers mo na gumawa ng informed decisions. Tulad nung example kanina ng dress, makikita mo na may iba't ibang presyo para sa parehong style. Yung pag-offer ng mas mahal na option ay makakatulong para magmukhang mas affordable yung ibang products mo. Kapag may high-end option, mas nagiging attractive yung mid-range at budget-friendly options. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng bags, pwede mong ipakita ang iba't ibang price points para sa bawat category. Pwede kang magkaroon ng premium line na mas mahal, mid-range line, at budget-friendly line. Ang pagkakaroon ng iba't ibang price points ay nagbibigay ng flexibility sa mga customers mo. Ito ay magbibigay sa mga customers mo ng clear comparison at makatulong sa kanila na makita yung value sa iba't ibang offerings mo. Sa ganitong paraan, mas madali nilang mapapansin kung alin ang best deal para sa kanila. Ang power ng comparison ay hindi lang para sa customers, kundi para din sa business mo. Makakatulong ito na ma-highlight ang value ng products mo at mapataas ang sales. Tip number 2. Emphasize the value. Imbis na mag-focus lang sa discounted price, i-highlight mo yung value na makukuha ng customers mo. Halimbawa, pwede mong sabihin, get 50% off on our best-selling serum. That's a saving of 500. Pwede ka ring mag-offer ng bundles or packages. Halimbawa, buy 2, get 1 free. O kaya naman free shipping for orders over 1,000. Mas nakakaengganyo kasi bumili kapag feeling ng customers ay nakakamura sila. Tip number 3. Create a sense of urgency. Ang mga limited time offers at flash sales ay mga epektibong paraan para mag-create ng sense of urgency. Kapag alam ng customers na limited lang ang time nila para makuha yung deal, mas mapapabilis ang desisyon nila na bumili. Pwede kang gumamit ng mga phrases like limited stocks only, sale ends tonight, or exclusive offer for the first 100 customers. Nakaka-excite kasi ito at parang pinapabilis nito yung mga customers na bumili. Ang Encore Ing ay isang powerful tool na makakatulong sa'yo na ma-influence yung purchasing decisions ng mga customers mo. Kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, pwede mo yung gamitin para tumaas ang sales mo. Tandaan, ang importante ay maging ethical at transparent sa pricing mo. Huwag na huwag mong gagamitin ang Encore Ing para lokohin ang customers mo. Gamitin mo ito para i-highlight yung value ng products and services mo at para mas maging irresistible ang mga ito. Sa huli, ang Encore Ing ay nakakatulong sa both businesses and customers. Ang businesses ay nakakapag-increase ng sales, habang ang customers naman ay nakaka-enjoy ng great deals at masaya sa mga binibili nila. Win-win situation para sa lahat. Kaya naman sa susunod na mag-shopping ka o kaya naman ay magbenta online, tandaan mo ang power ng Encore Ing. Ito na rin siguro ang sikreto para makahanap o makagawa ng best deals. If you find this video helpful, kindly subscribe to Money Beast Mind. Happy shopping and selling. See you sa next video.